let's talk about yung current leadership status ninyo. Kasi nga, nabanggit ko kanina, schoolmates, sila ay still youth leaders. Very young, very leader. So, ngayon, guys, ano yung mga status or current positions that you're probably taking up or projects na ginagawa nyo ngayon? And, siguro, level of involvement? Siguro, yon sige. Jules, ikaw muna. Sige, ako muna. Nung time ko as a youth leader, kung mapapansin mo, di ba, with National Alliance of Youth Leaders, 2030 Youth Force in the Philippines, very broad siya. Yes. So talagang national scope, international scope. Kasi eventually, when I was growing up, bata. Growing up? Nung nagmamature na ako, parang ang direction pala talaga is para siyang funnel na nagfo-focus ka lalo. So parang I was thinking na, bakit ako gumagawa ng initiatives on a national scale pero wala akong nagagawa doon sa community mismo. Love that. So, post-pandemic, we have a family restaurant in Quezon City. Post-pandemic, ang daming stores na nagsara, mga MSMEs yan. So, parang I was thinking na, ano yung pwede gawin ng makapwa namin MSMEs na magtulungan para makabangon? So, ginawa namin yung Maginhawa Food Community. So, that was in 2021. So, from a group of 5 restaurants, ngayon nasa 80 restaurants na kami, helping each other. Na aside from, setting aside the competition, na parang naisip namin na pag nagtulong-tulong kami, may aangat yung buong street. Yes. Tapos, it will drive sales and foot traffic din sa mga restaurants namin. So, tinap na kami ng Quezon City to handle yung annual Maginhawa Food Festival. So it's a way to really promote not only Maginhawa but Quezon City as well. Kaya tinap na rin tinag na ang Maginhawa as one of the tourist destinations ng QC because of that. So nandun ako ngayon, dun sa level of voluntary sector management. Which is matagal mo na rin naman ginagawa. It's nothing new. It's just the scope, I guess. Mas focus ka talaga ngayon. O Gab, ikaw naman, since tinawag namin siyang kapitan, Gab, kanina. Ako, syempre, idol ko si... Yun lang! Idol ko talaga to. Yun lang! Ang ganda ng sinabi ni Jules, kasi nagsimula tayo lahat, student leaders Yes. Punong-puno ka pa ng idealism na gusto kong baguhin ang mundo. Yun. Diba? Ang buong Pilipinas. Pero habang ganyan, medyo nagkakaedad, nagmamature. Hindi, pala siya, malayo yung, kailangan yung idealism ay lapat pa rin sa reality practicality, hits, sa realidad. So, kagaya nun, ako, nag-focus din ako sa community o doon sa lugar na tingin ko may kaya akong baguhin. So, mula sa pagiging leader estudyante sa FEU, tapos naging host ng Schoolmates, lahat ng natutunan natin, lahat ng values, principles, ideologies, pinut into practice natin. Praxis. Kumbaga, So, pinasok natin ang local government. So, from being the SK chairperson, ngayon, tayo ang pinakabatang kapitan. Yun, no? In Pasig City. Tapos, ang sarap mag-serve dahil yung tinitingala mo ring leader, Mayor Vico Soto, syempre, he leads by example. So, yung gusto mong mangyari, ay ginagawa mismo nung executive nyo. So, ang sarap sa pakiramdam na lahat ng natutunan mo, ina-apply mo na mismo sa government. So, ako, yun, LGU ngayon. Yeah. And ang galing ng mga alumni natin, no? Guys, palakpakan nyo naman! Ayan. Thank you so much. Yan. Ang galing lang na from schoolmates wherein, mas na-realize nyo na, uy, meron pa pala akong mas magagawa other than just being a host, di ba? Because at the end of the day, being an influencer or influencing people doesn't stop at just speaking, diba? It's all about action, taking up positions, ganyan. So, right now, I think how I'm so different from you guys is because, tama yung sinabi mo kanina, reality hits. When you were young, you were like, I'm so optimistic about everything, I can change everything. But it all starts with how you change yourself first, diba? Parang I think naging vocation na rin sa akin yung schoolmates because despite the professional life that I live right now, leisure sa akin yung schoolmates. Kasi mas, kumbaga, nagiging in touch ka pa rin. So, to how the world works. Ibang-iba siya from when you grow a lot older, I guess. Balik muna tayo sa pagiging youth leaders ninyo, diba? So, when you said you wanted to become a youth leader after you became a host here in Schoolmates and you were already pursuing that before pa, what is on your perspective, ano sa tingin yung kahalagahan, nabubulol tayo, kahalagahan ng pagiging youth leader, especially now na maraming may boses, maraming influencers, Siguro kagaya nung nabanggit ko kanina, kung babalik tayo sa basics, representation
Kung hindi ikaw ang magre-representa sa plight ng mga kabataan ng generation mo, sino? Right. So, sa akin, if you want to be part of the solution, be involved. Yun. Ganun lang sa akin. Simple lang talaga. A man of few words. Okay, Jules. I agree. Fewer words. May dahilan kung bakit kayo kabataan, di ba? Na Tayo. Hindi na-exclude mo sarili mo. Hindi, bata pa. Young at heart. may reason kaya marami kang energy and all. Di ba? Usually, hahanap ka ng channel kung saan mo i-re-channel yung energy na yon. So, usually, di ba, parang bumubulusok yung passion mo. So, maghahanap ka ng plataforma. Right. Diba? Maghahanap ka ng grupo kung saan ka sasali. Minsan, may mga grupo na hindi available. So, ang lagi ko sinasabi dyan, you take up space. Diba? You take up space, you create your own. Kasi pwede naman yun. Lalo na kung you think na parang hindi ka nagbe-belong, but you still want to serve. You have the liberty to create your own space. So that's number one. Especially right now, I think very critical yung nangyaring pandemic na nabago yung landscape ng youth leadership in the Philippines. I mean, nakikita natin sa election sa mga student council, 'di ba, na may mga bumoboto pa rin naman, pero nag-iba Ibang-iba na yung attitude ng mga students ngayon. So, siguro parang this is your own story. This generation is carving their own story. Basta lang, wag kalimutan na important yung role ng mga leader kabataan kada generation. Right. 'Di ba? Ano yung kung babalik kayo, ano yung naging tungkulin nyo during that time? Ano yung ginawa nyong edge para makapagsalita to represent those who cannot speak? Actually, may tanong ako doon, guys. Ano ba sa tingin yung difference? You were saying, like, iba na yung attitude ng mga kabataan ngayon. Bakit di ka ba kabataan yourself? Pero yung sinasabi ko lang is, ano yung pinagkaiba in terms of qualities ng mga youth leaders? May pagkakaiba ba why the attitude of the young voters changed? Ikaw. Yung sa sinabi ni Jules, lalo nung pandemic, yung election ng student council, may isa na silang choice eh. Minsan hindi sila bumoboto pag hindi nila gusto yung set of leaders. Pag wala sa roster, no. Mas matapang yung leaders ngayon. Siguro noon, nung panahon ko nung student council pack, ako kasi sa Central Student Council sa FEU, mas hierarchical. Yung may hierarchy. Ngayon mas collaborative. Yun. Tapos, yun nga, nag-pandemic, mas na-advance yung social media, 'di ba? Mas madaling i-expand yung social networks natin. Right. Mas madaling maging involved at mas madali ring maging educated. So, ako yun yung tingin kong difference ngayon sa noon. Pero do you think there are like skills ng mga dating youth leaders and ng mga ngayon na youth leaders na they should adapt to given the changing times? Right now kasi, mas digital natives na lahat eh. Na parang ang hirap alisin ng socials mo, ng social media mo on how you organize things. Before kasi parang important pa na may face-to-face. Di ba? Magsusuot ka sa blackboard, napunta kayo sa ganyan. Pero ngayon, gawa ka na ng Facebook page or sa mga groups, makapag-organize ka na. Tama. Siguro, yun yung strength ng current generation. Pero siguro, lagyan din natin appreciation, iba yung face-to-face din, yung pakikisalamuha. Kasi meron pa rin... There's an effort there. Yes. Tsaka may absence pa rin sa sa virtual as to face-to-face. Yung, lalo yung sense of empathy doon sa constituents or doon sa communities na kinakausap mo. Iba kapag nandun ka pa rin mismo. At saka nakikita mo yung actual na sitwasyon nila. Mahirap yung parang, based on Facebook post, ito yung nangyari. But I would like to think na ngayon, parang mas madaling mag-post ng accountability eh. Kasi diba dati, parang you need like actual proof. But right now, you just need a photo or the before and after of something, which I think Mayor Vico also did, diba? So parang, right now, being a digital native is both an advantage and a disadvantage to a lot of youth leaders. Pero ikaw, Gabs, like sa mga kasama mong leaders doon sa barangay, parang meron ka bang skills na tingin mo dapat mas nade-develop ngayon? Sa barangay, very traditional. Okay, so pansin ko kasi ngayon sa student council, ang exposure ko na lang sa kanila pag trainings, pagka may assembly, kailangan mo mag-talk, di ba? Ngayon, lahat digitize nga eh. Lahat ng plano, media plan, naka-Excel na yan. Yan nga, Zoom na lang. Sa barangay, siguro magagamit yon. Mas maraming matitipid kung susulitin natin yung technology. So, sa case ko, as bilang barangay captain, doon din kami papunta.
Yeah. Ang kaso nga lang, alam naman natin na ang sahod, ang honorarium sa barangay, hindi naman kataasan. Karamihan nga dyan, below minimum eh. Yeah. Diba? Yun talaga. Kasi para siyang volunteerism talaga. Correct. Kadalasan ng empleyado namin, compared sa pagiging isang youth leader, puro retired na. Mga purok leaders. Meron akong dyan, unpopular take lang. Tingin mo ba dapat para maging profession yung pagiging youth leader? I don't know, do you think? Profession. Yeah, because in terms of living wages, we do know na if that's all that you do, it's kind of hard to uplift your own standard of living, diba? So, ikaw ba, Gab, do you think that's something na if we are to say that the youth should taking up leadership positions seriously, should it be like a profession? Ang tingin nyo, guys? Ayos yung tanong Pero, wala yun sa script, guys. Yun. Ko lang. Kasi ano bang intention mo? Why do you do what you do? Yeah. Una naman, pinasok natin to. Tama. Di naman para kumita talaga eh. Yeah. Maintindihan mo lang ngayon pag medyo nagkaedad ka na parang di pala abonado practical na ako dito. Di ba? So, alam mo yon, yung intention kasi kung ba't mo ginagawa yung isang bagay. Kadalasan nagiging leader ka hindi naman dahil sa mapapala mo, hindi naman dahil sa pera. Di ba? Pwede ka kasi maging youth leader at the same time kumikita ka ng tama. I think mahirap siya na i-professionalize. Kasi kung youth leader ka, usually nasa voluntary sector ka eh. So nasa term pala na voluntary sector, parang mahirap mag-impose ng standards of compensation. Right. Siguro it really depends with the standards and professionalism of your organization. Kasi merong organization naman na may kaya, na they can compensate. Kasi at the end of the day, when you say volunteer, it doesn't mean na walang makukuha yung volunteer. Di ba? The mere fact na you're providing food or drinks, may compensation na rin siya. Even yung UN volunteer, sinasabi nila, kailangan may compensation nga rin na mabibigay, whatever that is. Just to balance their interests na at the end of the day, may needs din sila for their own self, for their family. So, it's a proper, siguro, balance kung paano mo i-manage yung mga youth leaders. Ang hirap nun, no? Kasi parang syempre, I guess that's also one of the main drivers why a lot of the youth are not so interested to be in politics or to take up leadership positions, because for them it's like what impact can I do when in fact I'm even struggling to make ends meet. So diba, so parang it's kind of, so it's nice to know your take on it. Syempre kayo na talagang pinursue nyo yung pagiging youth leader. So let's talk about challenges, kasi I think that's one of the challenges talaga ng pagiging youth leader. Kayo ba, tingin nyo, since we're advocating na dapat may pakialam ka at such a young age pa lang and that you already know how you can contribute, diba, be a leader or not, ano sa tingin yung mga naging challenges nyo realizing na I wanted to be a youth leader nung bata-bata pa tayo? Medyo careful na tayo sa word na yun. Bata-bata pa tayo. Juice, ikaw, parang parang ikaw yung marami naisip dito. Nung nag-start ako sa UP, siguro yung pinaka-crucial decision was saang political organization ka sasali. Kasi the moment you decide, yun na yung magiging linya ng prinsipyo mo eh. So sobrang important. Di ka ba nag-change ever, in terms of mindset? Ever since nandun ako until now, pareho pa rin yung, kaya nga ganun ka-importante. Pag nagsimula ka sa freshman siguro sa kolehiyo, sasali kang political party, dapat yung alam mo, mapapanindigan mo to hanggang pagtanda mo, na ito yung magiging political stand mo. Tapos eventually, lalo na as a young leader, tas if you have already the guts to take space, you should have a mandate Kunwari, when I started... What do you mean by mandate? Mandate meaning na... Kunwari, spell. And when nag-start ako student council sa UP, nag-chair agad ako ng college namin. Challenging yun Second year lang ako. Second year college lang ako noon. Tapos noon, yung mga ka-student council ko... parang hindi tayo magka-school. Yung mga ka-student council ko, mas matanda lahat sa akin. So parang, yung sinasabi ko dito na you should have a mandate among themselves na parang maniniwala sila sa'yo. Magtitiwala sila sa inyo. Kasi hindi mo maalis na medyo ageist pa rin yung iba na mas maniniwala sila sa seniors nila. Siguro baka may na-experience ka rin ganun. Pero it's really more on how you will relay yung message mo, yung vision mo, na wala yung edad dito. Nasa leadership mo yan. Love that. Mamaya may tatanong ako dyan later, mas focused dyan, no? Ikaw Gab, tingin mo? Maganda yung sinabi ni Jules. Actually, kung usaping challenges, marami talaga. Lalo kung from student council, di ba? Mula sa university, sa ating schools, colleges, pagpupunta ka naman sa local government. Kasi
pag bata ka, hindi ka naman talaga papakinggan. Sa totoo lang. Talagang game changer din yung nangyari sa Pasig. Specifically, no? So, siguro, lalo sa mga kabataan na gustong pasukin ng gobyerno, ang public service, no? Kailangan lang, wag magpakain sa sistema. Love that. Parang never compromise your non-negotiable values. Karamihan kasi ng mga kabataan na actually kahit sa student council, minsan nagiging corrupted sa power. Yeah. Pagdating naman sa government, sumasabay sa agos. So, dapat panghahawakan mo yung dahilan, yung mga prinsipyong pinanghahawakan mo kung bakit ka nga naging isang leader in the first place. Many of the youth today don't want to be involved in politics and they just want to yap about it. Diba? Alam naman na yung word na yap. Diba? Pero, at the same time, kailangan, kung gusto mo din maging leader, kailangan kang pumasok sa sistema eh. Kasi paano mo siya babaguhin kung nasa labas ka lang? Hindi mo naman alam kung ano yung galawan sa loob. Who are the key figures that actually make the decision and how can you be one of them? Pero at the same time, tama yung sinabi mo na kailangan panghawakan mo yung values mo. May mandato ka dapat na yun yung panghahawakan mo, and you lead by example.